Kinukwestiyon ng ilang mambabatas ang kasunduan ni na Pangulong Bongbong Marcos at US President Donald Trump. Tila dehado raw kasi ang Pilipinas sa pagpapataw ng 19% na taripa sa ating exports habang walang taripang ipapataw sa ilang US products. Nangunguna sa balita si One News Business and Economy Editor Regina Lee. Reg, bakit nga ba zero ang taripa natin sa US pero sila 19% ang taripa na ipapataw sa mga produkto natin? Dehado nga ba tayo? Oo nga, Jiggy, yan yung tanong ng maraming tao. How did they arrive at these numbers? No? Kasi bago umalis si Pangulong Marcos, nasa 20% siya. Tapos pagdating niya doon, binabalang sa 19%. So halos parang tinatawag yung symbolic concession lang ito. Yung 0%, matagal na itong nilalobby ng US, no? Kasi yun yung pakiramdam nila, which is marami siyang trade deficit with other countries. Ibig sabihin na trade deficit, mas marami silang binibili sa ibang bansa kaysa sa binibili ng ibang bansa sa kanila. So for instance, sa Pilipinas, meron silang $4 billion trade deficit, meaning mas marami silang binibili worth $4 billion kaysa sa binibili natin from them. So yun na nga yung maraming nagsasabi na unfair ito, especially since matagal na tayong treaty ally ng US, no? Kung ikukumpara mo sa Indonesia, they got pretty much the same deal. 19% din sila. Tapos ang requirement din is kailangan nila buksan yung market nila sa mga produkto galing sa US. Hindi naman treaty ally ang Indonesia. Ikukumpara mo din sa Japan na isa pang matagal na treaty ally na ibaba sa 15% galing sa 30+% ang Japan, and meron din mga concessions na kailangan 0% tariff-free ang mga some American products. So yun nga, meron mga katulad ni Senator J.B. Ejercito na nagsasabi na dedehado ang Pilipinas dito kasi hindi siya balanced. GB. At zero tariff, anong ibig sabihin nito sa pangkaraniwang mamamayan at anong epekto o apektadong mga industriya? So yung mga papasok na American products galing sa UFGG, ito ang so far ang alam natin, may mga automobiles, yung cars galing sa US will be tariff-free, kasama na yung ibang agriculture products katulad na soy and wheat products. Si Economic Affairs Secretary Frederick Gold ay klinaro na rin na hindi kasama yung mga corn, rice, chicken, pork. So yun yung mga produkto na produce naman dito sa Pilipinas. So far, ang alam lang natin is soy and wheat products kasama sa magiging tariff-free galing sa US. And then of course, yung pharmaceutical products, meaning mga drugs. Although hindi ko pa rin nakita yung detalye nito, hindi natin alam at this point ano exactly yung mga drugs na makakasama dito. On the other hand, yung mga apektuhan na produkto ng Pilipinas, kung titingnan mo, ang biggest exports ng Pilipinas to the US ay mga electronics related. So ito yung mga semiconductors, computer parts, microchips, etc. Yung second biggest is yung agriculture products, katulad ng mga coconut-based products. Meron din tayong textiles and garments. Meron din tayong mga minerals katulad ng copper and nickel. Again, mukhang across the board itong taripa na 19% na mapapatawan yung Philippine products, pero hindi ba sigurado at this point kasi wala pang framework itong trade deal and inaantay pa natin kung ano talaga yung mga masasak nito. Yan po ang ulat ni Regina Lee, Business and Economy Editor ng One News. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.